Bakit po may corruption? Yung sa vote buying po or paano po ba? Ma'am, napakalawak ko nung ginagawa ngayon. Ibig sabihin mo, ma'am, lalo ho silang gumagaling. Ano? Lalo silang gumagaling kasi tuwing natatakpan, very creative sila, very innovative sila. Nagkakaroon sila lalo ng mga paraan kung paano magkaroon ng workaround, ma'am, sa mga projects. Pero matindi, ma'am, talaga rito sa aside from the project, in another source of corruption is itong funds na ganito, ma'am, na nasa discretion nila. According sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan ng mga beneficiaries blank kasi sa dami ma'am pipirma na lang. Si Mayor Benji maraming masasabi kasi nakikita namin yung pagbibigay ng tulong, ma-attend naman na yung mga opisyal, tama naman yun, pero hindi tayo nakikialam doon sa listahan kasi talagang binibigay yun na nakakaalam yung ating DSWD, yung DOLE. Baka may maidagdag, baka may kwento pa si Mayor Benji dyan. Tama po kayo, Madam Chair. Ang listahan ho dapat nag-emanate po ta City Social Welfare dahil sila po nakakaalam talaga eh. Ngayon, nagtataka ho ako doon sa reason na it is a violation of the National Privacy Act. Only to find out. Alam niyo ma'am, kami, we are all entitled to all these documents and all this information because we know for a fact that only to find out, ang totoo palang rason dyan is mabibisto lang ho kung sino ang mga pinagbibigyan. Ganun lang ho yun eh. Mabibisto lang talaga kung sino mga pinagbibigyan. Kaya tama ho, I'm completely aligned with the proposal of Justice Garfield. Bakit tinatago kung sinong tinulungan? Yun ang tanong, di ba? Dapat baliktad eh. Buti nga, nakatanggap eh. Tingnan mo, tinutulungan. Ma'am, kasi ma'am... Kung tamang ginagawa, ipagmamalaki mo pa. Yes, ma'am. Tama ho kayo, ma'am. Pero mas importante sa akin ay supporter ko yung bibigyan ko. Ganun mga pananaw ng mga... Opposite. Yes, ma'am. Paano ba yun? So, sa implementation, yung actual, DSWD, alam namin na kayo napapag-utusan kung minsan. Paano ba yun? Ano ang magagawa nung CSWD, MSWD, siya ay empleyada diyan sa mayor, sa gobernador, sa congressman at kung sino man. Ano naman ang gagawin ng hamak na DSWD? Thank you po kay Mayor Magalong. Kanina nalimutan ko o hindi ko nasabi na may role din yung local social worker o LSWD o either in the city or provincial or the municipal level. Kasi sila rin yung isa sa mga accepted documentary requirements is the certification from the social worker na qualified ka. So there you can exercise that role. So sa amin kasi on the part of policy and planning, tinitinan namin paano magkakaroon ng magandang guidelines. Of course, there will be kinks in the implementation. Kaya nga po yun ng these interagency guidelines, yun sana yung hope na ma-address yung ganong kind of implementation issues. Pero sa guidelines po, may role po yung city municipal social worker in the vetting of the qualified individual. Nakalista yan, pero ano ang realidad? Ano naman gagawin nun? Kung na-pressure ng kung sino-sinong malalakas at makapangyarihan. Chair, ulitin ko lang yung lahat, kahit po kanino manggaling yung listahan, walk-in, in the end po, ang nagdi-determine kung sino yung qualified, DSWD po. So, hindi po porket ito, ni-refer ka ni X, ni Y. Sulit, ang dami-daming nagre-reklamong MSWD sa amin na talagang nahihirapan sila, naiipit sila. Yeah. Ma'am, mayroon pong bago rin na provision dito. May hotline, katulad ng sinasabi na may tarpaulin po kaming nilalagay. Ang ayudang natanggap ninyo ay para sa inyo lamang, walang kaltas, something like that. So, lahat ng payout namin. Pagpipili ng beneficiary at yung halaga na ibibigay, ano naman ang laban ng MSWD? Ma'am, we always believe na yung part po ng profession ng social worker is to assess. So, basta yung assessment ni social worker, it's an exercise of
his or her professional Paano opinion. sasabihin, tatanggalin kita sa trabaho? It can be sa grievance mechanism po na nilagay namin. Ganyan, pag hindi sumusunod, biglang tinatanggal. Sa guidelines lang po, ma'am, insofar as Yun nga, pero yung efficient. realidad, syempre may batas, tinitignan natin ang batas, tinitignan natin ang guidelines at IRR. Titignan rin natin yung realidad, yung nangyayari. Paano natin ipagtatanggol yung mga MSWD? ma'am, we welcome po yung ganyang kinds of grievance or complaint Pero, para we can address. Kahit marami ng reklamo tungkol dyan, nagmumula hindi lamang sa MSWD, marami ng reklamo mula sa mayor, barangay kapitan, congressman, senador, dami-dami ng reklamo. Kung may grievance mechanism kayo, meron na bang naisaayos? May nasagot kayo sa dinami-dami ng reklamo? We can Asan submit, yung ma'am. grievance mechanism ninyo? We can submit, ma'am, the grievance mechanism dati-rate is through our integrated grievance redress mechanism system or through our ito PACT. sa AKAP, sa dinami-dami ng reklamo, nabunyag sa media, na sabi dito sa Senado mismo, meron na ba kayong natugunan? Ma'am, I have no personal knowledge kung Wala pa, nagtanong ako eh. As of last time kasi, ma'am, ang tinanong namin, mayroon bang grievance na natanggap sa AKAP? Ang initial answer sa amin is wala, sa AX meron. So that's why we welcome those kinds of grievances so that we can improve our performance. Lang. Ang laging reklamo sa AKAP kung sino-sinong nabibigyan. Aminin natin. So, alam mo, maganda naman na sabihin natin perfecto yung isang batas. Kapag yung implementasyon walang kwenta, talagang nahihirapan rin tayo, hindi rin tama. May papel ba ang LGU sa ating paglilista at pag-i-implement? Ma'am, gaya po na nasabi kanina, since anyone can refer, if it comes from an LGU, then that's their participation. The vetting is on the DSWD. Because narinig ko rin na ang DSWD nagsasabi na pinapakialaman daw ng mga barangay kapitan, pero sabi naman ng kapitan, tinatanong daw ng MS at ng CSWD kasi wala silang kaalaman. Di naman sila makakaikot ng lahat ng barangay. Halimbawa sa Baguio, kalayo-layo ng ibang barangay sa ating Cordillera, abay, hindi mo mapupuntahan ng bawat isa sa syudad siguro. Pero dun sa mga bulubundukin, mahihirapan ng isang MSWD, ilan lang naman sila sa opisina. So, inaasahan ba ninyo na yung mga LGU makikilahok din dyan? O may papel ba dapat ang LGU? Ang position po ng department, as expressed ni Secretary, yung pong mga LGUs, we treat them as partners. So, lahat po ng gustong humingi ng tulong ng DSWD, pinagbibigyan po namin ayon sa aming guidelines. So, yun po yung marami kasing position nagsasabi ng na DSWD. sinusuway ninyo yung barangay. Samantalang yun naman ang maaasahan ninyo. Not at all true, ma'am, na inaano namin, we do not, kung meron pong ganyang mga reklamo, we can accept that. Diretso po kay Secretary Gatchalian. So, but wala po kaming monitor na ganyang nare-receive po sa aming integrated grievance. Diaryo, sa social media, sa dinami-dami na reklamo, wala kayong inaksyonan? I will check, ma'am, with our crisis intervention unit kung meron, and we will submit to the committee kung ano man ang na-receive, crisis intervention ninyo, punong-puno na sa mga problema ng pamilya. Hindi na nila kakayanin yun. Sila po kasi, ma'am, ang implementing arm namin dito sa aming protective service. Mayor, may sinasabi kayo, si Mayor Benji nabanggit yung risk of corruption. Ano ang masasabi ninyo dyan? Aside from corruption, itong ayaw na ayaw nating mga dakilang Ilocano, inefficiency in public spending, inulustay ang pera ng bansa, bakit po may corruption? Yung sa vote buying po or paano po ba? Ma'am, napakalawak ko nung ginagawa ngayon. Ibig sabihin mo, ma'am, lalo ho silang gumagaling. Lalo ho silang gumagaling kasi tuwing natatakpan, very creative sila, very innovative sila. Nagkakaroon sila lalo ng mga paraan kung paano magkaroon ng workaround, ma'am, sa mga projects. Pero matindi, ma'am, talaga rito sa aside from the projects, in another
source of corruption is itong funds na ganito, ma'am, na nasa discretion nila. According sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan ng mga beneficiaries blank, kasi sa dami ma'am pipirma na lang, only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila 5,000 pala yung nilagan. Pero sa dami ma'am, pipirma na lang. Kinuha yung 3,000, tuwa-tuwa na sila sa 3,000. Isa yun ma'am ang mga nakikita nila. Pa ako, dito sa kalagitnaan ng lungsod, kukunin daw yung isang bahagi, tapos yung kalakihan, pipilitin na bumili ng bigas sa kanila. So, talagang konting-konti, kakarampot na lamang ang nauuwi ng pobreng beneficiary. Kaya eto nga, nagtataka ako kay Yusek Sulit, wala raw reklamo kahit isa. Madam Chair, in fairness to DSW, probably ma'am ako personally, probably DSWD has one of the most efficient and most talagang consensus ng mga workers sa field, especially sa field. In fact, ma'am, meron ako mga reklamo sa kanila na inaksyonan kagad. For example, why is it na ang nabigyan ng form for AKAP are media people? Inaksyonan mo na kagad naman ng DSW. Siguro hindi na lang umabot sa central office. Tama. Pero sila rin mismo ang nagsasabi sa akin kung ano nangyayari, ma'am, na kuminsan hindi na lang sila umimik, tumatahimik na lang sila dahil baka malasin sila o kaya mapagalitan yung kanilang mga boss, kaya hindi na lang sila umiimik. Kaya nga, nakakatakot nga, naawa nga ako dyan At si Justice Carpio may idadagdag yata sa atin. Madam Chair, may I ask if it's acceptable to the DSWD to publish the list of beneficiaries, the amounts, and those who recommended? Ay, oo nga, nakalimutan natin. Sagutin pala ninyo yung suggestion ni Justice Carpio. Chair and Justice, we see the value in putting that, but we will revert to the committee and inform our principals on this. But we've heard very much the reason why that is being requested and recommended. May karagdagan akong request, sana before distribution, para magkaliwanagan. Ma'am, madali lang siya sa papel. Sa implementation, it's really difficult. So, kaya tinatanong ko. Kaya nandito si Mayor, ako nanggaling rin ako sa LGU. Kaya kabisado ko nang kung minsan yung utos galing sa Manila, ibang-iba ang nangyayari sa field. Awang-awa kasi ako sa mga DSWD, minsan naka-backpack lang, milyon-milyon ang dala, nakikisakay lang, nakikiangkas lang sa motor, wala nang sasakyan Kinakabahan ako sa mga bata Mga casual pa sila, job order lang yung mga yan. Mamaya, mapinsala sa daan kung sino kumuha ng pera. Talaga nakakakaba. Alam ko, ino-improve na yung sistema ng DSWD. Ang sinasabi ko lamang, ang layo-layo ng nakasaad sa guidelines na may problema na, pag nakita mo pa yung implementasyon, mas lalong malabo. we will consider that, okay Madam kayo. Chair. I-recommend ninyo yung listahan ni Justice. We will revert to our principals, Your Honor. And kanina po nasabi rin ng COMELEC, we will also issue guidelines for DSWD as regards implementation of financial assistance during the prohibited period of the election. So, maaring hindi po siya nakalagay dito because AKAP is, year-round. It's not only during election period, but definitely we are very responsible in complying with the COMELEC law, rules, and regulations. Thank you, Chair. Thank you, Mayor. May sinasabi kayo dati na 777 dahil corruption ang pinag-uusapan natin na inaakit ang iba sa 7 million na AX or AKAP yata. 7 million ba yun? At MAIP at tupad? Totoo yan, ma'am. Ma'am, I came from CIDG. Hindi ba malaki? Ma'am, Hindi ba mas malaki na ngayon? Palibasa election na? Ma'am, sa host, pag ikaw mamang nag-host ng sortie, you get 30-30-30. That's 30 million. So yung 777, nasa 30-30-30 na. No, ma'am. Yung 777, yung mga sumali sa sortie. Pero, ma'am, yung 30-30-30 is the host nung sortie, nung provincial 30 sortie. million ng AKAP, 30 Yes, ma'am. million 30 ng million. tupad, 30 million ng MAIP. Yes, ma'am. Opo. You can
pwede ma'am may choice ka, AKAP or AIX. 30-30-30. And this information actually ma'am are coming from very reliable sources. Na actually ma'am, problema ko nga nagmamalaki yung iba. Yes ma'am, opo. Kaya maraming nag-host gusto mag-host. Kasi nga ang laki nun sa kanila. Pero yung 777, dahil marami na ma'am sumasama, nilimit na lang. Maski na nakarami ka na ng sortie, but ang maximum na lang natatanggapin mo is 4 sorties. So that's 4 times 21. That's still 84 million per lawmaker na sumama ma'am doon sa sortie. Opo. Ano ba magagawa dyan? Hindi ko rin ma'am alam kung paano ang gagawin. Pati ma'am kami rito alam mo ma'am, I was just talking to one businessman this morning. At he's a very famous na businessman at is paying about 7 to 8 billion a year. Nagugulat siya, nadulungkot siya na ganun na lang ba kadali i-disburse ang pondo. Na lang, yung ibinabayad ko palang tax sandali lang pala nilang gastusin. At habang linulustay ang mga perang yan, mga 30-30-30, 777, wala pa rin tayong flood control, pinabayaan ang edukasyon, at zero pa rin ang PhilHealth, wala pa rin public transport, nakakaltasan ng todo-todo, ay nako talaga naman, nakakasama po ng loob. At yun nga, galing sa buwis yan, galing sa kapwa Pilipino yan, dapat hindi linulustay. So, meron po kayong isasamang corruption na tends towards corruption doon sa inyong habla, Justice?